Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na why did Jesus save us? Bakit nga ba? Kapatid kaibigan, yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy sa pagtalakay ng paksang ito. At nais kong magbigay ng 3 layunin at dahilan kung bakit niya ninais na maligtas ang tao. At ang 3 layunin na aking ibibigay, layunin at dahilan kung bakit iniligtas niya ang tao ay ang mga sumusunod. He saved us because He loved us. He saved us because He has great plan for us. And lastly, He saved us because He wants us to give Him glory. Yan po yung 3 layunin at dahilan na isa-isa nating tatalakayin sa pagpapatuloy sa pagtalakay ng paksang ito. Unang layunin at dahilan, He saved us because He loved us. Oo mga kapatid, iniligtas niya tayo sapagkat mahal niya tayo, mga tao. Alam mo ba mga kapatid kaibigan, ang mga sakripisyong ginawa ni Jesus para lang maligtas tayo at mabigyan ng buhay na walang hanggan. Jesus' sacrifice on the cross is the ultimate act of love and redemption offered to forgive humanity's sins and reconcile them with God, offering a path to salvation and eternal life. At iyan po naman ay totoong ginawa at iyan po ay nangyari at natala at sinabi sa banal na kasulatan na kung saan ay mababasa natin sa aklat ng John chapter 3 verse 16 na kung saan ganito po ang ating mababasa. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ay isang batayan at layunin, dahilan at layunin kung bakit iniligtas ng Diyos ang mga tao, sapagkat mahal niya ang mga tao at ayaw niya itong mapahamak at gusto niya itong mabigyan ng buhay na walang hanggan. Kapatid kaibigan, yan ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit niya iniligtas at ililigtas ang mga taong sa kanya'y mananampalataya. Kapatid kaibigan, isa pang batayan ng pagpapatunay ng pag-ibig ng Diyos ay matutunghayan naman sa aklat ng Roma chapter 5 verse 8 na kung saan ay ganito ang sinasabi at ganito ang mababasa. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y mga makasalanan pa.
Oo kapatid, tama ang narinig mo. Hindi natin kailangan maging matuwid muna para lang mahalin tayo ng Diyos. Ayon sa talatang ating binasa, makasalanan pa tayo, minahal na tayo ni Kristo. Hindi po ako ang nagsabi, binasa ko lamang po sa aklat ng Roma chapter 3 verse 8 na namatay si Kristo sa atin noong panahon tayo'y mga makasalanan pa. Kaya hindi natin kailangan magpumilit maging mabuti muna para lang mahalin tayo ng Diyos. Pangalawang layunin at dahilan kung bakit ililigtas tayo ng Diyos na mga tao, He saved us because He has great plan for us. Oo kapatid, kaibigan, may dakilang plano ang Diyos sa atin kung bakit niya tayo iniligtas. Alam mo ba kapatid, kaibigan, na higit na maganda ang plano ng Diyos sa ating mga buhay kaysa sa ating mga plano? Oo, sinasabi ko ito sapagkat iyan ay pinatunayan at sinulat sa aklat ng Isaiah na ganito po ang sinasabi: My plans are not your plans, nor are your ways and my ways, says the Lord. Just as the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than yours ways, and my plans than your plans. Yan po ang sinabi at natala sa aklat ng Isaiah chapter 55 verse 8 and 9 na mas mabuti po at mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa plano natin, sapagkat kung gaano raw po kataas ang langit sa lupa, ganun kataas ang plano ng Diyos sa ating mga tao. Kung paano ang kanyang kaisipan ay hindi natin kaisipan, at ang ating mga plano ay hindi kanyang plano, iba po ang plano ng Diyos. The plan of God is better than our. At yan po tayo naman po mga kapatid. At tayo mga kapatid, kaibigan, bilang tao ay napakarami nating plano sa ating mga buhay. At yan naman po ang totoo. Ewan ko lang kung may mga tao na walang plano sa kanilang buhay. Siguro po wala namang taong walang plano sa kanyang buhay. At yan po ay pinagtutuhanan ng salita ng Diyos at nasulat at mababasa sa aklat ng Proverbs chapter 19 verse 21 na ganito ang sinabi: Many are the plans in the minds of man, but it is the purpose of the Lord that will stand. So marami daw pong mga plano ang mga tao sa kanyang kaisipan, pero ang palayunin ng Diyos ang siyang mananatili sa ating mga plano. Kaya kapatid, kaibigan, kung may mga plano man tayo sa ating mga buhay, isang guni natin ito sa ating Panginoon, sapagkat siya ang higit na nakakaalam ng mabuti para sa ating mga buhay. So, kung may mga plano po tayo, mga iniisip, binabalak, isang guni natin ito sa Panginoon, sapagkat mas maganda po ang plano ng Panginoon para sa ating mga buhay
Ano po ba ang sinasabi sa aklat ng Isaiah 29:11? For I know the plan I have for you, says the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and future. So, alam daw po ng Diyos ang plano niya sa buhay nating mga tao na sa Kanya ay sumasangguni. Nagtitiwala, ang plano daw po niya ay magtagumpay, hindi po magkaroon ng no to harm you, at magkaroon daw po ng pag-asa at kinabukasan. Yan po ang plano ng Diyos sa ating mga nagtitiwala. Alam mo ba, kapatid, kaibigan, na ang mangangaral na si Haring Solomon ay minsan ay nagbigay payo sa atin na nagsasabi ng ganito: commit to the Lord with whatever we do, and He will establish our plans. At ito ay nasulat sa aklat ng Proverbs chapter 16 verse 3. Ano man daw ang payo po ni Haring Solomon, whatever we do, ano man daw pong ating gagawin, ito ay ipagkatiwala natin sa Panginoon, sapagkat ang plano ng Panginoon, Siya ang mag-i-establish sa ating mga plano, at ito ay nasulat nga po sa aklat ng Proverbs chapter 16 verse 3. Darako na po tayo sa panghuli at pangatlong layunin at dahilan kung bakit iniligtas tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlong layunin at dahilan, He saved us because He want us to give Him glory. Yun pa po ang isa sa dahilan niligtas tayo ng Panginoon, sapagkat gusto niyang tayo'y magbigay sa Kanya ng kapurihan at karangalan. Kung bakit niya ililigtas tayo, mga mananampalataya sa Kanya, upang magbigay sa Kanya ng kaluwalhatian, mabigyan ng karangalan sa Kanyang pangalan. Ngunit sa paanong kaparaanan po ba makapagbibigay ng kapurihan at karangalan bilang isang ligtas na tao sa ating Panginoon? Ito po ang tatlong kaparaanan. Una, kaparaanan upang makapagbigay ng kaluwalhatian at kapurihan sa pangalan ng ating Panginoon, living a life that reflect God's characters. Yun po yung unang kaparaanan, living a life that reflects God's character. Sa paanong paraan? Yun po ang papaano po gagawin, yung mamuhay ng buhay na nagre-reflect ang Diyos sa atin, ang karakter ng Diyos sa atin. Sa paanong paraan? Live in accordance with His commandment and principle, demonstrating your love and commitment, such being honest, kind, and compassionate. Yun po yung kaparaanan ng pagre-reflect ng karakter ng Diyos bilang namumuhay na isang taong iniligtas ng Diyos. Live in accordance with His commandment and principle, demonstrating your love and commitment, such being honest, kind, and compassionate.
Pangalawa po, na paanong paraan mabibigyan kapihan, karangalan ang pangalan ng Panginoon bilang isang taong iniligtas. Worship and prayer. Sa paanong paraan? Engage in heartfelt prayer, both private and publicly. Expressing your love, gratitude, and seeking His guidance and will. Ano po ang sabi? Worship and prayer ang pangalawang kaparaanan upang makapagbigay kaluguran, kapurihan sa pangalan ng Panginoon bilang isang taong iniligtas. Sa paanong paraan? Engage in heartfelt prayer, both private and publicly, expressing your love, gratitude, and seeking His guidance and will. Yun po yung pangalawang kaparaanan upang makapagbigay kaluguran, karangalan sa kanyang pangalan, sapagkat ang pangatlong layunin at dahilan, iniligtas tayo ng Diyos upang mabigyan siya ng kapurihan at karangalan. Pangatlo, para makapagbigay kapurihan at karangalan bilang isang taong iniligtas, sharing the gospel. Sa paanong kaparaanan mo ibabahagi ang salita ng Diyos? Through tell others about God's compassion, sacrifice to have us salvation He offer. Paano daw po maibabahagi ang salita ng Diyos? Through tell others about God's compassion, sacrifice to have a salvation He offered, and lead them to trust and obey in Christ. Yan po yung pangatlo kaparaanan upang makapagbigay layunin at ng karangalan at kapurihan sa pangalan ng Diyos. Doon po sa pangatlong layunin at dahilan kung bakit tayo iniligtas, ayun nga pong living a life that reflects God's character, worship and prayers, and sharing the gospel. Kapatid, kaibigan, natalakay na natin ang tatlong layunin at dahilan kung bakit tayo iniligtas at maliligtas. Dahil may maganda siyang niligtas at maligtas. Sapagkat mahal niya tayong mga tao. Yan po ang ating tinalakay sa gabi ito, dahil may magandang siyang plano at dahilan. May maganda siyang plano sa buhay natin, at upang bigyan siya ng karangalan sa kapurihan ang kanyang pangalan. Kapatid, kaibigan, bago ako tuluyang magwakas sa pagtalakay sa paksang ito, ay nais ko sanang mag-iwan ng tatlong katanungan. Una, naranasan mo na ba ang pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng kaligtasang ino-offer niya sa iyo? Pangalawa, napag-alaman mo na ba na may magandang plano siya sa buhay mo? Pangatlo at panghuling katanungan, ninanais mo din ba ng puso mo
na mabigyan siya ng karangalan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo at pamumuhay na nakalulugod sa Kanya. Mga kapatid kaibigan, iniiwan ko sa iyo ang tatlong katanungang ito at sana ay magrema sa iyo ang kaisipan sa iyong kaisipan samantalang pinagninilayan mo ang tatlong katanungang nabanggit. Kapatid kaibigan, maraming salamat sa pagsama sa akin sa gabi ito, sa pagtalakay sa hapong ito sa paksang pinamagatan ko ng Why Did Jesus Christ Save Us? At sana kapatid, nakapagbigay tulong sa iyo at nakapagdagdag ng kaalaman at nalaman mo ang dahilan at layunin kung bakit tayo iniligtas ni Kristo. Hanggang sa muli, sa susunod na video na aking i-upload, pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon sa gabi ito sa ating pansamantalang pagtulog upang bigyan kapahingahan ang mga pagod na katawan sa maghapong paggawa. Amen.